Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Nag-umpisa yan nung nagsalita ako sa Philippine National Police sa Camp Crame sometime in July 2023. Pagkatapos noon, after 2 weeks, hindi ko alam na pinost pala ng PNP yung aking video, speech. At doon na nag-create na ng controversy, naging viral siya. So marami nang tumatawag at nagsasabi sa akin, huwag mo na ituloy yan. Kasi I challenge Congress noon about good governance. Tapos maya marami nagko-convince sa akin, huwag mo na ituloy. Character demolition, character assassination, sabi nila sa akin, kawawa ka lang dyan. But I decided to pursue the advocacy. And naalala ko ngayon sinabi ni Senator Lacson Veje, in the fight against corruption, you'll find out that, when you look behind you, nobody's out there fighting with you. And naalala ko na tumawag doon sa mga kaklase ko sa leadership and governance. Ito yung ini-sponsor ni Sir Jesse Robredo Foundation. So, kumontak ko sa nila. And from there, nakausap ko yung mga young people behind the program. And then finally, we started discussing, and then nagkaroon kami ng focus group discussion, and then we built the Mayors for Good Governance na. Karoon ng Import GG. Kaya itong logo na to, creation to ng mga bata, mga young leaders to, Kaya nakakatuwa pa. Tapos after that, nagkaroon kami after just a few weeks, nag-usap na kami na ilo-launch namin. And the first launch was done in UP Diliman. And there were 56 mayors. 56 lang po? Oh yeah, 56 out of 1,400 plus na mayors. 56 lang ang nag-signify. At wala kaming ginawang filtering. Kaya nung nag-usap kami ng mga conveners, nandiyan sila Mayor Joy, Mayor Pico, Mayor Marcy, Mayor City Hataman, Mayor Romel Arnaldo ng Kauswagan. Pinag-usapan namin paano yung filtering. So sabi ko sa kanila, let us assume na people change. Assuming na meron na silang mga bad practices, well, when they join good governance, pwede sila mag-change. So, tinanggap namin. Kami nag-filter. And then, 56, after mga almost 2 years, 2025, umabot kami sa 202. Tapos nagkaroon ng election. Nagkaroon kami ng elections. Bale, bumaba kami ng 132 kasi marami doon ang hindi na tumakbo. We have 5 of our mayors na naging congressmen. 3 yung naging governors, meron kami 2 naging vice governors. The rest, nag-elevate na sa vice governor, councilor. Iba hindi na rin tumakbo, 132. So we defined, we established certain parameters. Tapos, kinausap namin yung aming secretariat because we have young people. Tapos they did their own workshop. Nagkaroon kami ng workshop din sa Baguio. Then finally, we realized na, 77 na lang pala naiwan kung talagang i-convert siya doon sa compliance sa parameters. So ngayon, nag-publish kami na we're again open after the election. We're open and around 80, nagulat nga kami na 80 kagad ang Ang daming nag-apply. So we're now doing the background check. We're talking to certain people para tulong sa amin na i-background sila. Meron na rin kami mga na-reject din. So tuloy-tuloy yung aming filtering at yung background investigation. So ilan na pong miyembro nyo ngayon, Mayor? Sa ngayon, 77. Parang ang konti. Precisely. Parang ang nawi-weirdan lang po ako as a layman na out of the 1,400 mayors sa buong Pilipinas, kukunti lang yung gustong maging miyembro po ng Mayors for Good Governance. So, what does that tell you? Paano sinasabi nito? Ayaw nilang maging maayos? Ayaw nilang maging matinong at malinis at tapat na mamumuno? Parang ganun ho ba? Good question. Alam mo sa 202, lumalabas na 11-point-something% lang yan. We're just scratching the surface. Siguro tanong, bakit ayaw mag-join? Maraming factors bakit ayaw mag-join. Pero isang malaking factor is natatakot sila na baka mawalan sila ng tubig sa gripo. Kasi binabantayan din sila. Mawalan ng tubig sa gripo? Ano ibig sabihin nun, Mayor? Mawalan sila ng pondo, mawalan sila ng funding sa mga projects. Ganun mo ba sa gobyerno? Pag gusto mong maging tapat at malinis na mamumuno, pwedeng pakayan ka ng gripo? Alam mo, nakakalungkot pero yan ang katotohanan. Nakakalungkot pero yan ang katotohanan. Yan na yung sistema. Kaya, kasi nga, good governance has become an exception rather than a norm dito sa Pilipinas. But it's such a lonely fight, Mayor. Out of 1,400, wala kayong 200. Yes. Such a lonely fight. Do you feel that? Initially. Pero I went over the words again of Senator Lacson, frustrated. Don't get frustrated. Alam mo ngayon, ang dami naming suporta. Coming from very reputable na mga organization from the private sector. From SGB, from the Management Association of the Philippines, even from the American Chamber of Commerce, pati dun sa PCCI, pati mga Rotary Clubs, Lions Club, meron pa yung mga Phoenix, meron pa yung mga People's Managers of the Year. Ang dami sumusuporta sa amin, mga young leaders ngayon, dami na. Kaya kung tumitingin ako sa likod, ang dami na rin nakasuporta, at lalo-lalo na ngayon. Ito nga dahil dito sa pahayag ni Presidente, yung strongly worded na message niya, mahiya kayo, and then we came up with some comments. Doon na na-highlight na lahat. Kaya na naman ako nasama na naman dito. Karate pinaglalaban ko lang yung mga projects lang. Na alam ko na talagang meron kami nakita mga ebidensya. Paano nyo ko ba na-discover yun, Mayor? Na yung cat's eyes, yung mga pagkain na ilawan sa kalsada, umiilaw din. Paano nyo ko na-discover yung mga anomalyang yun, yung mga barrier, yung mga anti-erosion na mga net? Paano nyo ko nakita na may anomalya sa procurement po noon? Unang-una, nakikita ko na bakit ang daling bumabagsak.
humingi ako ng data information o kaya documents sa DPWH, nilalaro ako, pinapaikot ako. Minsan nga, nag-request na ako through the Regional Development Council, very strong na dapat yun na, to compel DPWH to provide me documents, yung mga contracts. Pero, ang sabi sa akin ng DPWH, bigyan ka na lang namin ng link. Pinuksan namin yung link, isang linggo na kaming click ng click, kasi wala kami makita doon. So, kinausap ko yung NEDA to conduct a study, doon namin nabisto na ang tindi pala. Sa bawat square meter pala nung rock netting na yun, iba-ibang klase kasing system may offensive, may passive, may active, passive. Average, about 4,300 lang pala yung square meter. Meron ng profit yung contractor, pero lumalabas 25,000 square meters according to that study ng NEDA. Talagang empirical data yun. Malaki pala yan. Billions yung tinignan namin ngayon. How much money was spent in the Cordillera Road because this has been done in the entire Philippines to 46.6 billion since 2017. Tapos nakausap ko yung isang contractor, sabi niya, sir, pagod na kami, kasi-deliver ng pera sa kanila. Kano ba kinukuha sa'yo? 40%. As in, may kumakausap po sa inyong contractor? Contractor, 40% sabi niya. Pagod na rin kami So, ang kasi-deliver. collusion, contractor and DPWH, ganun po ba yun? Yeah, contractor, DPWH. Tapos, tinanong ko sa kanya, sino ba binibigyan mo? Pero di siya mga binanggit sa akin ng mga batas. Tapos tanong ko sa kanya, ilan ba kayong contractor? Ilan ba kayong contractor? Sir, sa grupo namin, 7 kami, pero hindi ako yung contractor. Hindi sir kami yung main contractor. Sinong main contractor? Subcontractor lang po kami. Kaya nga, sino siya main contractor? Sila rin po. Yung mga politiko rin. Binanggit niya sa akin. Tapos sabi ko, sinong supplier? Binanggit niya sa akin yung pangalan. At saka kami bumibili sir ng materialis. Sino may-ari nung kumpanya? Sila rin po. Yung politiko rin po? Sila lahat. Yun din ang supplier nitong mga anti-erosion na mga net. Triple whammy na. Yung mga cat's eyes po? Iba na naman yan. Nagulat din kami kasi marami nang hindi na nagpa-function. Tapos nakita ko, bakit nilagyan ito? Bakit itong lugar na ito hindi nilagyan? Bakit uneven yung mga distansya? And then finally, nagtanong ako, magkano ba yan? May nakuha akong detailed unit price analysis. Almost 11,720 per piece. So what I did was to get in touch with a similar supplier na accredited din ng DPWH. Bigyan mo nga ako ng Bigyan mo nga ako ng bigyan mo nga ako ng quotation code. Kami, bibili kami. By the way, bigyan mo muna ako ng accreditation papers. Nakita ko, pirmado mismo ni Secretary Gunuan yung accreditation. Okay, sige, bigyan mo ako quotation. Bigyan niya ako quotation. Malabas pa na 1,350 plus 700 na installation plus 246 na tax. Sabi ko, mahal naman installation mo. Hindi ba sandali lang yan? Sino ba nag-install? Kami rin. Magkano talaga installation? 200 lang. Bakit ginawa mong 700? Yung 500 for the boys. Kasi di sila binibigyan ng mga politiko. So sabi, kaya pala, laki-laki ng porsyento nila. Tapos ganoon din yung mga, so 11,720 minus 1,800. So can you just imagine, di ba? 9,900 pa lang bawat piraso ang markup. So ilang million pieces ang binili dito sa buong bansa. Millions and millions of pieces. Tsaka yung ano pa rin po pala, yung mga barriers, pati yung pinagkakitaan. Yeah, yung barriers naman, actually kami yung unang-unang pinuntahan ng mga Koreano sa amin Kaya nagkaroon kami ng proof of concept kaya naglagay kami doon, wala kami binayaran doon. Tapos biglang naging dumami na. Nagtataka ako, bakit dumami na? Tapos only to find out na magkano. Nagulat ako, kumuha ko ng detailed unit price analysis. Tama-tama, meron nag-offer sa akin na detailed unit price analysis. Sabi niya, sir, kung makakakuha ng pondo sa taas, 6% sa'yo. Paano ba hatian? Sir, 28% yung ibabalik natin sa taas. 6% sir sa DPWH, 6% sir sa'yo. Ganun ba? Sabi ko, ilan sir, pwede, ito sir, yung may proforma na sir dito, pirmahan mo na lang. Sabi sa akin, kami na sir maglalakad lahat, kami na naman nag-install. Ganun ba? Okay, sige. Kinuha ko pa ng picture, nilagay ko yung pako para merong ebidensya. Tapos dinala yung mga rollers sa opisina. Sabi niya, galing ba ito sa Korea? Hindi na sir, sa China namin binibili. Ganun ba? Bigyan mo nga ako kasi tiwala sila sa akin, bigyan mo ako ng detailed unit price analysis, binigyan naman niya ako. Nakita ko na 121,330 ang dupa. Tapos sabi ko sa kanya, magkano ang presyo nito? Sir, ganito na lang. Pag ikaw sir magpopondo, 40% sa'yo. 40% sa akin. Mga 50,000 yun. Paano kung sabihin ko sa'yo na bawal dito yan? Sabi ko. So, babawasan mo. Tatanggalan mo ng 50,000. Magiging 70,000 na lang yan. Sir, hindi ko pwedeng gawin. Bakit? Sir, established cost na yan Papagalitan sa ng DPWH. Gano'n. Sabi ko, magkano ba talaga ang mo dyan? Ang puhunan mo dyan? 30,000? Hindi sir, mas mataas pa, 35,000. Bandang ganun sir, 35,000. Okay, sige. Sabi ko, titignan ko. Tapos, nagawa kami ng market survey. Nagtingin kami sa internet. Lumalabas na yung cost lang nun, mga $255. 121,000 pesos per meter pala. Per meter. Tinignan namin, $255 ang pinakamahal nun per meter. Sabihin natin, 300 plus tax plus logistics. Sabihin na natin mga 20,000. Kung mas sinasabihin na natin 25,000 per meter. My God, is that sure na? Isipin mo yung markup niya, 121,330. Tapos ang masama pa, di ba dapat nilalagay lang yung sukurbada? Para at least protektado kasi dangerous curve. Wala ng control. Alam mo sa Marcos Highway, pati diretso nilagyan. Pati sa Nagilian Road nilagyan.
Pati diretso nilagyan. Hindi pa nagsawa na nilagyan sa kwan. Nilagyan din sa kabila. Diretso. Kaya nakakainsulto eh. Para mas marami mo sila makukurakot. Precisely. At nakakainsulto na. Sige, lagyan na natin yan. Hindi naman nakakaintindi ang mga Pilipino dyan. Parang ganun na. Nakakainsulto naman kayo. Mayor, tapos just to jump lang po. Sa construction, ganun din ng mga proyekto. Ganun din. Mayor, kayo rin po yung nagsabi na kung pie chart yung budget para sa isang proyekto ng gobyerno, 30% lang pala yung napupunta sa actual cost. For the execution. And then, Bawas na dun yung kwan. Kasi average kasi lumalabas ng mga 40 to 45, di ba? Opo. Pero wala pa yung profit ng Contractor. 40 to 45. So, Okay. tanggalin mo yung profit ng contractor. Sabi mo, nag-impose siya ng 15%. 30% na lang maiwan. Yun yung 30% na gagamitin niya. So, ang tanong ko sa kanya, how will you be able to execute it? Diba? Paano mo ma-ensure na quality yan? Sir, hindi sir. Pipilitan kaming mag-substandard. kaya walang Wala bakal yung mga nakikitang proyekto. Yes. Kaya po yung semento napakanipis. Yes, ganun din. Pati yung asphalt overlay, mga roadside opening, road opening. Ganun, yung mga paborito nila lahat na kalamitan nasa ilalim yung talagang magme-measure ka sa ilalim ng lupa. Mayor, kung i-reduce lang po natin in simpler terms, sa bawat 100 piso nagagastusin para sa proyekto ng gobyerno pala, Yeah. 30 pesos lang ang napunta sa construction, Sa construction. sa execution ng proyekto. 8% sa tax, so meron na Insurance is 7%, VAT is 7% and 1% is bond. So 60% halos kinurakot po lahat yon. Ganun po katindi yung problema. Wow. At conforme pa yan sa project, sa rock netting, ang laki ng markup eh. Kaya nila na sila na yung kinuha nila yung 40%. Sila pa yung contractor, sila pa yung supplier. Oo, dahil minsan yung sabi nila yung contractor, congressman na rin ngayon. Syempre. Kasi, mas masarap na rin. Diling paklimpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Billions. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. And So- if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Wow. And alam mo ba yung dimension ng 1 billion? Kung at 1,000 pesos, that's 5 feet by 5 feet by 4 feet. Na pera. Yes. So parang ganito po, itong kinakaupuan natin ngayon. Taas, Ganyan karami po yung perang ninanakaw. More than pa. Merong iba sa kanila more In than a pa. year po yun, no? Every year. Wow. Anhin nila yung perang yun. Hindi millions are, dati-dati akala nila kasi millions lang ang ninanakaw eh. No, it's not. It's in billion. Bilyones po. Dahil sa inflation rate, tumas din po yung ninanakaw nila. Sabi nga ng isang kaibigan ko, sa kaibigan ko lang, alam mo, kuminsan nahiya na ako, Mayor, sabi niya, yung mga kasamahan ko, hindi na gumagamit ng cash boot eh. Ginagamit na nila room boat, kwarto na. Kwarto Kasi hindi na. magkasya. Ang gagawin nila, bibili sila ng mamahaling mga condominium unit, 2 to 4 bedrooms. Tapos yung isang bedroom, convert nila into a room boat. So Mayor, pag lumabas tayo at dumaan sa kalsada, meron kaya doon pong hindi pinagkakitaan ng mga kurakot? Halos lahat, basta public works, halos lahat makikita mo. Kalsada, barrier, Tuwing dumadaan ka, kasi dumadaan ka sa barrier na yan, bilangin mo yan, hundreds of kilometers yan. Per kilometer, 1,000 yan. 1,000 times almost 90 to 100,000 per meter ang markup. Ang kickback. Di ba? So bilangin mo, o kaya yung kasay, bawat yan, 9,900, 9,900, 9,000. Iba pa yung solar lights. kayo po, you served in the police when it was still under the military. Buhay sundalo po kayo noon. Yes. And then you come face to face dito po sa ganitong mga pangungurakot. Ano pong naiisip niyo? Ano pong nararamdaman niyo? Masama loob mo because we're out in the field. Kita namin yung poverty. We've seen it. We've been there. We have visited villages na talagang hirap ang mga tao. Hanggang ngayon, di ba? Pupunta ka sa Ipcan, magkano lang kinikita ng mga vendors? 400 pesos, 300 pesos. Taxi driver, 600, 700. Jeepney drivers, ganun din. Tapos itong mga to, nagbabayad pa sila ng tax. Itong mga tao na to, isipin mo, walang binabayaran ng tax sa bawat ninakaw nila. Utang tayo ng utang. Busa na ng busa. Pumapalakpak kasi tuwing may utang eh. Umutang tayo. Pumapalakpak sila lalo. Kasi tuwa-tuwa sila, may naroon kami. At ang masama nito, yung kanilang kasakiman, greed, walang hangganan. Tuloy. Walang, may joke pa nga dyan eh. Sarado po ang opisina pero bukas po ang tanggapan. Bukas sa mga drawer. Dati may mga ganong kwento. Kaya gusto ko lang iparating. Sabi nga ni Mayor City, yung isang kasamahan namin, si Isabela, sabi niya, alam mo Mayor, hindi sana ako manggigigil kung alam kong wala tayong pwedeng gawin eh. Wala tayong pwedeng gawin. Ito pwede, may paraan eh. Merong solusyon pero hindi nangyayari. Kaya nanggigigil ako, sabi niya. Si Mayor Vico naman sabi niya, Mayor Benji sabi niya, nakakalungkot isipin nga, nagtatax na naman yung DOF sa atin, sa mga deposit natin, interest natin sa bangko. Bakit hindi na lang mong nahabulin yung mga magnanakaw dyan? Di ba? Mas malaki pa yung marirecover nila. Nagtatax sila to generate revenue. Ano naman yung nagtatax siya para sa generate revenue? Yung revenue naman ang generate natin, ninanakaw ulit. Unahin muna nila yung mga magnanakaw. Hindi ko mahirap ang Pilipinas, no? Sa laki po ng ninanakaw, ng kinukurakot, hindi mahirap ang Pilipinas, Mayor. Yan, mga 20% of the total budget. And we did tinignan nga namin yung budget eh. Tinignan namin, ni-review namin, nag-drill down kami, kasama namin yung grupo ng coalition, National Budget Coalition. Ito yung mga bata to na nagtrabaho sa finance, sa DBM. Nakita nila kung paano talaga minanipulate, minasacre yung 2025 budget. At previous budget, daan-daan nila minanipulate para lang talagang
talagang masatisfy yung ilalagay nilang mga insertions at yung mga pork barrels. Grabe talaga. Pag pinakita namin sa iyo, ako nga pag nagsasalita ako sa mga iba't ibang mga organizations na imbita ako, pagkatapos ko magsalita, umiiyak yung mga tao. Umiiyak sila because the feeling of helplessness and hopelessness at yung feeling nagigil sila ng ganyan na pala. If you show them the numbers, pag pinakita mo yung numbers kung magkano at ninakaw ka tapos ano magagawa ng itong mga numbers na to? You can build 4,754 classroom, school buildings at 50 million. You can build 474 hospitals. Sa Katsay pa lang yan, or 95,000 classrooms doon sa ninakaw nila lang sa Katsay. Isipin mo, every year, nag-iisip kami, paano na naman ito? Sa kulang na naman ng classroom, kulang na naman upuan, sira-sira na ng upuan. Ayusin na naman namin yung mga school buildings, kawawa na naman itong mga estudyante. Yung pala, nagbubulsa lang ng mga korap na politiko at itong mga korap na bureaucrats, itong mga government officials. Gigigil ka talaga. Ngayon po, nandito na ho tayo sa puntong ito na naglalabasan na po yung mga napakarami palang kaso ng kurakot. And I think you were part of that build-up, Mayor. Anong pakiramdam niyo ho? Well, sort of redemption. Alam mo kasi, Jessica, nung una, walang niniwala eh. No? Binabanatan ako. I was subjected to character demolition, lalo na nung election. Ay, grabe. Grabe yung pinalabas nila na ako pa yung kurap. Kay may Magalong yan, kay Magalong yung mga buildings doon, pati yung mga, mga hotels doon, pati yung mga famous na restaurant, kay Magalong yan, pati taksikan. Alam mo, I spent half of my time sa mga caucuses spent explaining the lies. At nakakalungkot isipin. Alam mo? And then I had a chance to talk to distinguished personalities, businessmen at mga religious sector. And sabi ako tungkol doon sa hinanakit ko na yung lies, yung mga kasinungalingan, ikinakalat. Alam mo, sabi nila sa akin, Mayor, dapat masanay ka. Dahil, election ngayon eh. Ganyan naman talaga ang election. 6 years ka ng mayor, dapat sanay ka na sa ganyan. Kulat ako sa sagot nila. Ganun ba? Sabi ko. So, lahat tayo rito naniniwala naman tayo kay Jesus Christ. So, yan pala ang turo ni Jesus Christ sa atin. Pagdating sa election, suspended muna ang righteousness at ethical leadership. Sige, magsiraan kayo. Pagkatapos ng election, resume na uli natin. Tama na, resume uli natin. Yan man tinuro sa atin. Kaya hindi na sila umimik sa akin. Kulang na lang sabihin ko, nabili kayo. Hanggang saan po kaya madadala itong laban na ito, Mayor? Well, mabigat na laban ito. It's challenging, extremely challenging, and at the same time, dangerous as well. Of course, I fear for the safety of my family. Not so much sa akin. Galing naman tayo sa ganyan, sa gera. No? I have been subjected to a lot of threats. Pero yung family ko nasasakay. Alam mo ba naman, minsan natatawa nga ako na, parang di ba pag sumakay ka sa aeroplano, bigla ka magsasabi na, yung stewardess, sabi niya, you have to buckle up. Ito yung procedure, di ba? Pati pag-wear ng mask, pati yung ganun din ako. Pag sumakay yung misis ko, Mami, pag may putok dyan, nandito yung vest ko, itakip mo agad, tatakip mo sa'yo yan. Dati naman, bakit naman ganyan sinasabi? Natatakot po kayo for your life dahil dito sa mga naisiwalat nyo na? For the life of members of my family. Siyempre yung security ko, pati yung driver ko. Ganun lang kami, simple lang kami. Wala naman akong lead car, wala naman akong tail car, wala naman akong security na very, kasi we just live a simple life. Mayor, may isang tanong lang po ako. This has been going on for the longest time. Second term nyo na ho ba? O third term nyo na po as mayor. Kailan nyo lang ko na-discover ito? Why parang recently lang po kayo nariringgan ng medyo matitindi ng mga disclosures. Bakit po hindi from the start? No, nagsasalita na ako noong 2019, 2020. Even during the pandemic, pag naimbita ako sa mga small gathering, nagsasalita na ako. In fact, 2022, nung nag-open up nga kami ng economy sa Baguio, kasi dami na pumunta doon. Sasalita na ako sa mga Lions, sa mga Rotary Club. Sasalita na ako dyan. So matagal na po pala? Itong laban na ito matagal na. But you needed this organization po siguro to institutionalize the fight? Ganun po ba? Kailangan meron kang, it's alliance building, coalition building. At we're hoping na yung mayors for good governance, sa sector lang yan, mga mayors lang. Magkakreate ng governors for good governance, meron din farmers for good governance, youth for good governance, at meron din mga subsector. Meron din sanang media for good governance, meron din clergies for good governance, kaya nabubo sila. No? So hopefully this is going to be a movement that will continue. Basically a movement. Okay. And then hopefully we will be able to create critical mass. Then we can probably consolidate and then come up with the F4GG, Filipinos for Good Governance. Yun na yun. Malakas na kami na i-demand na magpakabuti na kayo. Magpakatino na kayo. Doon po sa mga napapagod na maging Pilipino, doon po sa mga nagugutom, doon sa mga nagkakasakit, sa mahirap na hirap sa buhay, malumalaban naman ng patas pero hindi nagbabago po yung buhay nila. Tapos, merong ganitong mga naisisiwalat nyo po ngayon at saka yung iba rin pong nagbubuking na ng mga kurakot. Ano po kayang gusto nyong sabihin sa kanila? Well, gusto walang sabihin sa kanila na walang short-term solution dito sa fight against corruption. There's only a long-term solution. And that is, we're going to start it with the young people. Educate them, educate the voters. Because at the end of the day, yung good governance and in this fight against corruption, it always starts with choosing the right leaders. Dapat matuto ng Pilipino na mamili ng tamang leaders. Kasalanan din natin Pinakitaan na tayo ng pera. Nakalimutan na natin lahat yung kasalanan ng politiko. Sa totoo lang,
you cannot blame just simply the other side. We also have to blame ourselves. Kaya nga, in the same manner na kami rin sa kaming mga politiko rin, nagkulang din kami. Diba? Marami kami hindi nagsasalita sa amin kasi nakikinabang kami. Kaya nga lagi kong binabanggit yung MAP. Diba? MAP. Katulad yung tinanong mo sa akin, bakit ko kunti lang nag-participate o kaya nagsasumasama sa movement. Maraming matitunok na hindi makasama sa movement because of several factors. Pero marami rin na ayaw sumama sa amin dahil because of the MAP. Masarap ang posisyon, masarap ang power, at higit sa lahat, masarap ang pera. Ang sakit pakinggan, Mayor. May talab pa ko kaya ang lahat ng ito dun sa mga kurakot to the bone, to their core? Yung mga nagagawa nilang, parang ang hirap ko kasi isipin na sa isang bansang katulad ng Pilipinas, ang daming nagugutom, ang daming nagkakasakit, ang daming hirap na hirap. May mga kurakot ng limpak-limpak na bilyones, trilyones pa siguro. Bakit kaya, Mayor? Ba't may ganon? Alam mo kasi meron kasing phenomenon sa human behavior. Sabi nga nila, man's desire is insatiable. Walang kabusugan. Walang kabusugan. At mukhang ganun na yung nangyari. Kasi, bakit? Kasi tayo rin we don't speak up The Filipino people just simply opt to be silent. We chose to be silent. Kaya ito naman, dahil tuwang-tuwa naman, yan ang sandata nila ngayon. Tahimik lang sila. Okay lang, bulsa tayo ng bulsa, tahimik sila. Abutan lang natin sila ng pera. Gawin natin magastos ang eleksyon para wala nang ibang makapasok pa uli. Gawin natin dynasty. Sige, tayo lang. Pakinabangan na lang natin. Pabayaan mo na lang sila. Eleksyon na naman. Gawa tayo ng akap uli. Massacre na naman natin yung budget. Wala na yung moral value. Nawala na lahat. Ang kasakiman ay unli. Walang hanggan. Yeah. You said the right words, Jessica. May pag-asa po ba tayo? Meron pa naman. Ako naman, lalo na nito, no? In fairness to the President, he was also a catalyst. Diba? Inumpisa niya yung mahiya kayo. Now, ako naman, I believe committed naman siya. Very committed siya, very determined siya ngayon sa ginagawa niya. Because ako mismo, mayroon naman akong mga personal knowledge kung ano yung mga ginagawa niya ngayon. Kaya very hopeful naman ako na may mangyayari dito. I hope na yung endgame nito is eventually someone going to jail to serve, to teach everyone a lesson, especially to mga corrupt politicians. As politicians, na it's about time na talagang embrace namin yung real essence of public service. At tama na, mahiya na po tayo. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.